beloved Boss Mike Cervera. Ang Pilipinas nararanasan na ang cyber at political warfare. Ayon po yan kay General Browner. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Nanawagan si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga sundalo na maging mapagmatiyag at sinabing nasa gitna na ng gyera ang bansa. Ayon kay General... Grabe no mga kababayan, nasa gitna na raw tayo ng gyera. Gyera ng cyber at political warfare mga kababayan. Ang gyera ngayon, iba na eh. Sa totoo lang oo, nasa computer na. Opo, grabe. At saka yung politika. Kita nyo naman ang ginagawa nila, di ba? Mga ginagawa nilang pagsuporta daw di umano ng Chinese government sa mga mapanirang mga vlogger ng mga DDS. Hindi naman ho kay lahat, sa inyong lahat, na ang mga DDS ay binabayaran di umano ng China. Para sila'y manira ng manira sa usapin politika. Di ba, mga kababayan? Tuloy. Browner, bagamat walang aktwal na armadong sagupaan tulad ng mga nangyayari sa Ukraine at Russia o sa Israel at Hamas, kasalukuyan namang nararanasan ng bansa ang cyber, information, cognitive at political warfare. Grabe, kita nyo kasi mga kababayan, hinahack nila yung ating mga system ng ating mga kawani ng itong mga ahensya ng gobyerno. Yung mga system nila sa computer, mga kababayan, talagang hinahack nila. Oo, ang gagaling no, mga kababayan? Baka nga mga kababayan, yung mga binibili natin ng mga gadget, mga PC, kung ano, baka mamaya kinakabitan pa nila yan ng kung ano-ano no? Nag-overthink tuloy ako. Ay, nako. Sige tuloy. Bigang din niya ang banta ng Communist China na ay gumagawa na ng mga hakbang upang impluwensyahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng tinatawag na United Front Works. Ayon kay Browner, may mga pagsisikap ding pasukin ang mga institusyon sa bansa, kabilang ang mga paaralan, negosyo, simbahan at maging ang hanay ng militar. Naku, yan ang masakit mga kababayan. Yan ang masakit. Oo. Ibang klase. Kaya nga etong China feeling biktima pa. Ngayon mga kababayan, nagbabala itong China sa mga sa mga kababayan nila. Kita nyo feeling victim pa. Pasok. Travel advisory ang China na pinag-iingat ang publiko nito na bumiyahang patungo ng Pilipinas. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Claire. Eto na mga kababayan, China walang dapat ikatakot sa pagpunta sa Pinas. Kasi nagbabala sa mga kapwa nila, Chinese, etong Chinese government, mga kababayan. Dahil nga daw dito, marami daw binubuli, marami daw hinaharas. Mga kababayan, yung 12 naman na Chinese na nahulihan ng mga kababayan, iba't ibang klaseng matataas na kalibre ng barel, mga kababayan, at mga droga. Kita nyo, mga kababayan ko? Yan ba tama? Tapos sasabihin ng China, hinaharas yung mga mamamayan naming Chinese diyan kaya wag na kayong pumunta. Grabe, sabi tuloy, wag kayong pumunta. Wag kayong pumunta. Di ba? Kaso maraming mga Chinese dito, mga kababayan, na may mga negosyo. Opo. Karamihan po, karamihan po ng nasa Shopee, nasa Lazada, at nasa online na platform business. Ano po? Mga karamihan dyan, Chinese ang may-ari. Chinese po. Oo, Chinese. Nawala, PBBM lang malakas yung jacket mo. Kasi nga ang dami-daming dyan Yung mga mga nagtatanggal ng nagbablock. Yan po, babalik nila yan. Tuloy. Pero Castro, hindi umano ito dapat ikabahala ng Pinas at ng China. Ang buong kwento ihatid sa atin ni Yeda Rodil.
Nilinaw ng palasyo na wala umanong diskriminasyon na nagaganap sa mga Chinese nationals na narito sa bansa. Naglabas ng pahayag si Palace Press Officer Claire Castro matapos maglabas ng advisory ng China na pinag-iingat ang mga Chino sa pagbiyahe sa Pilipinas kasunod ng mga umano'y dumaraming insidente ng panghaharas. Nako, yan na. Maraming insidente daw ng pangaras, mga kababayan. Kaso nga, may mga ginagawang illegal eh. Ang daming ginagawang illegal. Tuloy. Sa ginanap na press briefing, pinabulaanan ni Castro ang advisory ng karatig bansa at ibinahaging hindi umano dapat ito ikabahala. Paglilinaw pa niya, welcome ang lahat ng mga dayuhan sa bansa, maliban lamang sa mga involved sa illegal na gawain. Yan. Syempre, kahit naman sa inyo ito ng mga China, kahit naman sa inyo, napakahigpit nyo nga dyan eh. Sa totoo lang, ang higpit-higpit ninyo. Di ba? Ganon din kami rito, nag-iigpit din kami. At kapag ka naman, meron kaming mga nadiskubre, nahuli, na mga masasamang elemento, tulad niyan, yung mga nahuhuli ng mga Chinese, na patuloy pa rin sa paggawa ng mga illegal na gawain tulad ng pag-ooperate ng pogo, pagdadala at pagtutulak ng pinagbabawal na gamot, alam nga naman na hindi namin hulihin yan. Oo, nung panahon ni Digong, malaya kayo. Totoo yun. Kaso iba na yung presidente ngayon. Hindi na ho si Digong ang presidente na kayong lahat ng mga Chinese binaby ng husto. Dito ba mga kababayan? Magkaiba na ho ang presidente eh. Nung panahon ni Digong talagang binababy sila, mga kababayan. Halos talagang ihele na ni Digong eh. Pero ngayon, hindi na. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay may paninindigan. Kapag ka masama, kapag ka illegal, bawal yan. Di ba? Kapag ipagpapatuloy mo, abay huhulihin ka. Kita nyo naman mga kababayan, ilan libong birth certificate ang nadiskubre diyan sa Davao. Ang pinaggagawa nila para mapapasok itong mga illegal na mga tsekwa para gumawa ng kasalanan, para maging tauhan nila. Kita nyo? Yan yung sinasabi ko. Kaya, ang Pangulong Bongbong Marcos, itong ginagawa niya, tama po ito, na kapag ka merong illegal, edi hulihin. Kung kayo naman, mamamasyal lang dito, mag-swimming-swimming kayo sa Boracay, punta kayo ng Subic, ganyan, abay, okay yun. Diba? Punta kayo ng Siquijor, punta kayo ng sa mga Palawan, ganon. Pero wag nyo aangkin yun. Kayo naman, napunta nyo lang na maganda Palawan, inaangkin nyo na eh. Dito ba? Inaangkin po nila eh. Pag nakita nila, maganda to, pwede nating sakupin na to. Kasi nga ho, mga kababayan, wala silang ganon. Wala silang dagat na maganda. Kaya itong China, mga kababayan, talagang gusto nila na makasakop ng magkaroon naman sila. Diba? Yun ang problema. Talagang walang perpekto. Diba? Kahit anong ganda nyo, anong gwapo nyo, hindi kayo magiging perpekto. Ganon din ang bansa. Kahit na anong yaman ng bansa nyo, hindi pa rin magiging perpekto. Bakit? Marami pa rin hindi ibibigay si bro. Marami pa rin pagkukulang. Di ba? Tulad niyan. Wala kayong magagandang wala kayong magagandang beach, wala kayong magagandang mga isla. Kaya ngayon pinag-iintrisan ninyo yung alin? Yung Palawan. Ayun, di ba doon nga kinabit yan, Rostar, yung alin? Yung Dolomite Beach ni Digong, doon yung kinabit yung alin? Yung welcome Philippines, province of China. Lang nga kayo. Kay Digong pwede yon, pero sa panahon ni Pangulong Bongbong, subukan nyo lang. Hindi uubra yan. Di ba? Tuloy. At we can assure China na hindi po tayo nagta-target ng particular nationality Correct. or particular national. Liwanagin nyo yan, China. Mahirap yan. Gumagawa kayo ng kaguluhan eh. Kasama ba yan sa propaganda nyo? Kita nyo, mga kababayan, parang pinapalabas nila, tina-target lang natin sila. Sila lang na sila. Kasi, kayo nang kayo, yung gumagawa ng illegal. Tuloy. Na para iharas. Tandaan po natin,
lahat po dito ay welcome. Mm. Except po, of course, kapag gumagawa po ng krimen, Aha. i-implement po natin kung ano po ang batas. Correct. Pinala ni Castro, konektado umano ang travel advisory sa paghahanap ng mga illegal na Philippine offshore gaming operators o POGO sa bansa, kung saan kadalasan ng mga involved dito ay Chinese nationals. Yan ang sinasabi ko, laging ganon. Laging kayo ang involved sa lahat ng mga illegal na gawain dito. Kita nyo mga kababayan, bakit hindi nila magawa yan sa kanilang bansa? Kasi mga kababayan, napakahigpit doon. Oo, sobrang higpit. Oo, kapag ka nga nandun ako mga kababayan, talagang kung gaano ko kabait dito, 10 beses na mas mabait ako ron. Grabe, oh! Pero nyo, ang bait-bait ko rito sa Pilipinas. Pag tongtong ko doon, 10 beses na mabait ako. Di ba? Paano, Boss Mike? Ginigiba nila lahat ng bundok nila. Yun na nga. Oo. Di ba? Tuloy. Sa kabila nito, iminungkahi ni Castro sa China na bukas ang Department of Foreign Affairs na makipag-usap upang ma-discuss ang issue. Ayan, dami na nga nahuhuli. Dami nahuhuli mga kababayan. Puro inchik eh. Siksikan na nga ho. Sa kulungan, puro chekwa yung nahuhuli. Siksikan na sila. Kulang na lang si Sarah na yung isama. At saka si Roque, at saka si Maharlika. Isama ng lahat doon, no? Alay. So malamang po ay isa to sa nagiging issue po. Pero muli, ang DFA po ay open po for discussion regarding this at i-assure natin muli ang China na wala po tayong tinatarget na particular national. Yan, galing mo talaga, Attorney Claire. Ang galing ng paliwanag mo, China, sino man ang kinatawan ninyo, makipag-usap sa DFA nang sa ganun maliwanagan kayo at mabigyan kayo, maisampal sa inyo yung mga dokumento at yung mga ebidensya na lahat ng inuhuli namin dito, puro illegal ang gawa. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.